Hi guys! Kamusta kayong lahat? Ito nga pala ang kapatid ko na si Raven at ang kabatch niya na si Bro Joshua. Itong araw na to, pauwi na sila ng Pilipinas para magbakasyon. Sa totoo lang, sobrang nakaka-proud ang kwento ng dalawang to. Mga dating tambay sa Pilipinas na aminadong sakit sa ulo na magulang. Pero hindi sila tumigil mangarap na makapagtrabaho sa South Korea. At tingnan nyo nga naman ang tadhana. Napakaganda ng napuntahan nilang trabaho at malaki na pinagbago ng buhay nila. Kaya bago sila umuwi, balikan natin ang journey nila, alamin natin kung paano sila mabilis na nakapunta sa South Korea. At ano nga ba ang pakiramdam ng sumasahod ng 180,000 kada buwan? Kaya ikaw na nanonood, kung gusto mo rin sumahod ng ganon, edi panoorin mo to. Kung nagawa namin, sigurado kaya mo rin. Nauna lang kami sa'yo. Isang taon pa lang sa Korea. Anong company mo dito, bro? Tudang, food processing. Anong ginagawa sa food processing na yun? Tokboke, pinapakain na. Poke? O, diba? Tokboke. Tokboke guys, ano yun? Pagkain, di ba? Korean. Pagkain Korean. Ikaw naman, Ben? Papel, Printing. packaging. Ikaw, bro Joshua, kamusta naman trabaho mo dun sa ano? Okay lang naman. Pero yung iba dito kasi, hindi mo makikita mo sa ibang vlogging na merong kaplastikan na maganda dito. Direct. Mahirap. Wala tayong pinapatamaan dito basta ano lang natin. Sa totoo, magandang kultura nila dito kasi masarap dito. Ang problema dito, marami din toxic dito. Dahil. Ba't sa company mo may toxic? Speaking of toxic, bro, yung toxic na yung katrabaho. Meron katrabaho, meron din kahit Pinoy kapwa Pinoy mo, ganyan din. Hindi mo talaga swerte ka na sa amo mo kung maganda yung amo mo. Pero ganito, bro, sa trabaho mo, masasabi mo ba swerte ka? Swerte ako. Bakit? Sa amo ko pa lang, swerte ako. Kung magkasakit ka yan, absent ka, walang problema sa amo. Hindi ka pipilitin. Hindi ka pipilitin. Walang sinasabi na, Bayad ka. oo, bayad ka pa rin, pero hindi ka pinapapasok kasi sakit ka eh. Mm. Hindi talaga patayan yung trabaho ba? Pero ibig sabihin, yung trabaho mo, hindi buhatan, hindi pali-pali. Magaan lang. Tagatingin nandito, tinahantok nga minsan eh. So talagang swertihan lang, no? Sortihan lang talaga. Mas fix ka 3.5, no? Hindi lahat ng trabaho dito maganda. So ngayon, bro, tanongin kita, ilang taon ka na? Isang taon. Hindi, ilang taon ka na? 24. Guys, 24, diba? 24. Andito na sa Korea, 1 year na siya. So, nung sa Pilipinas ka, bro, ilang taon ka proseso bago makapunta dito? Matagal. Isang taon din na higit. Isang taon din. Nag-exam ka, nakapasa ka, ilang taon, gaano katagal naghintay? Matagal din kasi exam namin June eh. June. June. Kaso natulog pa kami nga ng airport. June, exam. Tulog kami ng airport. Pagka skill test, natulog din kami ng airport. Kailan skill test mo? July. Ay, August yata or September. Natulog din kami ng airport. Tagasang ka? Mindanao ako. So guys, ito si Bro Joshua. Isipin nyo yung mga taga Maynila nagreklamo na dahil sa proseso, di ba? Kasi mahirap naman talaga, wala namang madali, di ba? Pero guys, imagine, si Bro Joshua taga Mindanao pa to. So every time na pupunta ka ng Manila, biyahe, aeroplano, di ba? Gano'ng kahirap yung bro? Mahirap talaga kasi pagdating mo, wala ka pang matitiran kasi wala kang kakilala sa Manila. Kundi Pero nung pumunta ka ng Manila, paano ginawa mo? Umupa ka, nagrenta ka? staycation lang, mga ganyan lang. Mm. Upahan. Pero yung namin, yung paghihirap namin, mahirap talaga sa mahirap. Pero worth it. Worth it. Diba? Worth it, diba? Tapos nakasama mo pa si Brochi. Ay. Malakas. Guys, matagal na tayo minto sa pag-vlog pero baka si Bro Joshua yung magbalik ng gana natin, di ba? So si Bro Joshua guys is taga Mindanao siya, 24 years old, 1 year na sa Korea. Kasama sila ng kapatid ko. Hindi sila magkasama sa company, di ba? Kabatch na kami. Magkabatch na sila. Pero isipin nyo naman, kahit from Philippines magtropa na sila to Korea, magkasama pa rin kayo, di ba? Basketball, Lahat. every weekend, ganon. Tapos nagsama lang kayo ngayon kasi bumili ka ng memory card sa napulot mong camera. Pulot yung camera. Guys, tingnan nyo guys kung asan yung camera yan. Pakunin mo kami, pakita lang natin. Nakuha lang niya yan, ha? So, ganito guys
Dito na yan sa Korea. Dito na yun sa Korea, guys. Andyan sa ano, dalawa, oh. Tingnan nyo naman, guys. Pakita natin para ano. Ayan. Ito yung camera, guys. So, tingnan nyo naman, guys. Napulot lang ni Bro Joshua. Saan mo napulot? Pulot ba talaga yan, bro? Napulot sa basurahan lang. Oh. Sa basurahan. Tingnan nyo. Diba? Kung hindi ka naman maselan, diba? Hindi ka choosy. Hindi ka choosy. Hanap ka lang ng hanap. Meron ka Diba? mapupulot. Tingnan nyo. Ang ganda pa. So legit talaga sa Korea, madaming tinatapon na basurang pwede pang Legit pakinabangan. pa sa legit. Marami Diba? mga cellphone, laptop. Marami talaga. Totoo talaga yan. Anong lugar niya, bro? Ansong. Ansong. So guys, ito naman si kapatid ko, si Reven. Ito yung tinadtad ko ng mura, masusakit na salita sa Pilipinas dahil Matigas po ang ulo ko. matigas ang ulo. So ito guys, bata pa tong kapatid ko. Tarantado po ako. Yan. Namin yun na. So talaga aminin mo kasi talagang nung nasa stage ka na yon, 'di ba? Ang buhay naman talaga stage by stage yan. Nasa stage ka ng Tarantado pala inom po ako sa nung nasa stage ka pa nang hindi mo alam yung priority mo. Hindi mo ba alam yung rekta mo talaga. Kita mo, isang anak. Disgrasya na yun. Pangalawang anak, disgrasya na yun. Pangatlong anak, 'di ba? Talagang so guys, eto may tatlong pamangkin na ako sa kapatid ko. Pero si Bro Joshua, Tinatawag mo. yan, kaya ang paano sa kanya, wag muna, di ba? So itong kapatid ko, okay na yan, given na yan. So Ben, isang taon ka na rin dito, di ba? Anong payo sa'yo ni Kuya? Diba? Guys, di ba? Ako proud ako sa kapatid ko kasi sinusunod yung mga payo ko sa kanya. Diba? Sabi ko mag-invest ka sa gold. Kabibili lang namin ang gold nung nakaraan. Magkano bili lang dito? 2.7. Oh, hindi na masama para sa dating tambay. Magkano sa Pilipinas ang 2.7? 120 yan. Ang 20 lang, 120. Oh, kahit na 100. So, kung tambay ka dati sa Pilipinas para maka-afford ka ng gold mo, 'di ba? Not bad. Investment na 'yun, 'di ba? Si Bro Joshua, 'di ba? Sa Mindanao, 'di ba, may lupa ka na rin dun, bro. May bahay ka na rin dun. So, ang ganda, 'di ba? Dating wala. Dating wala. Nangihingi pa lang ng pera. Hindi, bro, dati kanina nabanggit mo, bro. Lahat ng trabaho di pinagdaanan mo. Ayun ang hingisda ka, Oo. 'di ba? Huwag mo yung isda mo ang bibigan. Tapos nagtatrabaho rin ako sa barko. Mag-change oil ng barko. Oh, anong ano mo dun? Change oil? Oo, change oil. 500 lang yung araw. Tapos tatlong Ngayon, magkano araw mo dito? kunti lang naman. Kasi yung 500 sa Pilipinas, bro, malaking bagay na, 'di ba? Malaki na, oo. Ngayon, Ano na yun eh? Isang kahig, isang tuka, 'di ba? oo. Sa Pilipinas, kahit sabi mo 1,000 a day mo, kulang pa rin, hindi pa rin sapat, 'di ba? Pero dito sa Korea, guys, hindi naman sa pagmamebang, para lang magkaroon kayo ng idea, 'di ba? Yung isang oras natin ngayon dito, o yung isang araw na lang, maski ano, 'di ba? Magkano ang isang araw nandito? Yung wala pang OT, parang nasa 3. Ano eh, parang manat per hour lang. Parang 450 per O hindi na, yung minimum na lang natin ngayon dito, 90,000, 'di ba? 90K. 90,000. Tapos aprobado na rin yung parating na taas sahod. Next year, 92. Ay, 94. Di ba? So itong dalawan to, guys, kung tutuusin, bata pa talaga sila. Pero yung opportunity na ginagawa nila ngayon para sa sarili nila, para sa magulang nila. Ito si Reven, talaga proud talaga ako sa kanya kasi mag-birthday yung mama namin. Siya lahat gumastos, di ba? Siya lahat gumastos. Kaya ngayon, guys, yung mga dating sinasabi ko sa kanya na walang yaka, palaki ka lang na betlog, diba? Ganyan, diba? Oo naman. Na-realize niya na ngayon, di ba, bro? Isipin mo, binibigyan niya ng magulang namin, hahandaan niya pa, provide para sa anak niya, para din sa sarili niya. Kung itutuloy-tuloy niyo yun, di maganda yung future niyo, di ba? Ganun din, ganun lang, ano. I-upload mo ba yan? I-upload ko to. Okay, baka may gustong bumili ng bahay ko. Nakapausap, ano ko Guys, ito pa pala, guys. Ito pala, lesson din to, guys, lesson din to, no. So, kapatid ko ay nakabili ng bahay. 'Di ba? Kasi nga gusto niya magkaroon ng proof. Achievement naman matatawag, 'di ba? Kaso nga lang hindi, along the way hindi natin maiwasan yung mga problema, 'di ba? So, parang ayaw niya na pala ng bahay, na mismong bahay. Gusto niya ng farm. Kaya ngayon binibenta niya yung bahay niya. So, ito yung bahay niya, guys, oh. Ayan, oh. Pang.
So, sa lahat ng mga gustong maging agent ng bahay na yan, mag-comment kayo dyan at ibenta nyo. Bahala na kayo dyan. So, ngayon guys, Send na lang sa page. oh yan, tama yan. So ngayon guys, kunan natin ng mensahe si Bro Joshua bilang 24 years old na nandito na sa Korea, 'di ba? Bro, ano masasabi mo dun na advice dun sa mga nagsasabi na gusto nila makapunta ng Korea kasi lang ang tagal naman. Ang tagal ng process. Ganyan naman talaga, meron naman tayo, wala naman tayong minamadali. Kung gusto nyo, process ng process. Ganyan tayo, nasa Pinas tayo eh. Yung process talaga sa Pinas matagal, kung tutusin, pero yung makikita mo yung Pagdating dito. pagdating mo dito ba, makikita mo yung hinarap mo, yung pinaghirapan mo, tiniis mo doon, makikita mo, Worth ako it. yung dating taong tambay. Ako yung dati nanghihingi sa magulang ng pera. Pero ngayon, Galing, dito, galing. ako na nagbibigay. Ako na Galing. nagbibigay. Maganda. Kaso, ang ano lang, tiis-tiis talaga. Kasi hindi naman talaga lahat ng bagay na makukuha mo agad bilisan. Pero ito bro, tanongin kita bro. Ang proseso ba ng Korea matagal? Hindi. Mm. Mabilis ang Korea. Ang proseso ba ng Korea bro, pag nag-exam ka mahirap? Hindi. Hindi siya mahirap bro kasi nag-aral ka, Ah, 'di ba? ano ka? Kasi inisip mo talaga na gusto mo dito. Mag-aral na mabuti lang talaga. Ang Korea hindi rin matagal kasi nga willing ka maghintay bro. Totoo. Bro, ano ba naman yung 2 years na paghihintay mo kung ang kapalit naman napakagandang buhay, 'di ba? Totoo. Bro, open lang tayo ah. Yung pinakamalaking sinahod mo dito sa Korea, magkano sa peso? Peso? Walang mangungutang guys ah. Walang mangungutang guys ah. Hindi, wag muna, sabihin ko naman sa magulang ko, wag mag-subscribe. Magkano bro? Sige, open lang tayo. Yung ano lang. 180. 100 180,000 bro sa peso. Malinis na yun, Pautang. 'di ba? Wala mo utang. Ako Diba? utang. So imagine bro kung every month ganyan kalaki yung sahod mo. Gaano kalaki yung masisave mo, 'di ba? Kasi isipin mo, dati hindi ganyan yung 3.5 hindi talaga ganyan makukuha mo eh. Sana isang buwan. Isipin mo sa Pinas. Isang taon mo doon, isang buwan mo sa Pinas, hindi mo makukuha ng ganyan. Oo. Ngayon nakapag-provide ka na sa pamilya mo. 80K. Yun yung maganda, Hindi nakapag-provide ka sa sinasabi sa pamilya akin mo. yun ah. Ikaw Ben, magkanong wag mo ko yayabangan kasi galing na ako diyan. Pero magkano yung pinakamalaking sinahod mo? 130. 130. Kayabang naman ito. 130 lang? 130 lang. Malinis o Na yun. Kung hindi malinis, siguro mga 180. Kasi may kaltas pa kami. okay. Sige. So isipin nyo guys, 130, 180. 130. Iba-iba yung sahod dito sa Korea, di ba? Okay. Depende sa company. Swertihan lang din. Tsaka baka isipin nyo, may holiday sila, lagi sila may holiday. Depende yun. Kami may holiday kami, sila wala silang holiday. Ganon. Halos wala rin pahinga. Halos wala rin pahinga kaya sumasahod ng Yung ganun. 180 na sinasahod niya, palit ka sa kalabaw. Yun, palit ka sa kalabaw. May sinasabi nga, baka tumagos ka na sa pader, di ba? Takas ka talaga. Pero isipin mo rin, nagpunta ka dito Para sa trabaho. sa trabaho, hindi yung magpagod ka na magpagod. Isipin mo, magsaya ka rin minsan kasi pumunta ka dito, malusog ka, dapat uuwi ka rin malusog. Baka mamaya, ugod-ugod ka na rin. Gaya nito guys, nag-chill-chill lang kami. Usapan. Kami lang kapatid ko, halos 4 months kami bago magkita ulit. Kami ni Bro Joshua, first time namin magkita. Hindi, nagkita na pala tayo noon sa ano. Chill-chill lang, para sa mga pangarap natin guys. Ang pag-Korea guys, hindi siya madali para sa mga taong mainipin, 'di ba? Hindi rin siya madali para sa mga taong hindi sumusubok na mag-aral ng mabuti. Ano ba naman yung 2 years na hihintayin mo? 'Di ba? Mabago yung buhay mo. Una kong bagsak. Dahil sa doon. Tatakot ako eh. Kasi, di ba, lagi niya ako minumura. Pati nanay ko, chat ako agad. Ma, kuya, pasensya na, hindi ako nakapasa isang points. Ayaw maniwala sa isang points lang po. Sabi ko, maganda na yung trabaho ko sa Pinas. Maganda na, may motor na ako, may nakapag-provide na ako ng maayos. Pero di ako nakapagbigay sa magulang ko. Kasi may live-in partner ako na, tapos ngayon, nakiusap ka sa akin, sabi sa akin, hindi na Bing, please lang, isa na lang, last na to. Pag wala, ayubog na talaga. Ganun. Kasi
nagtambay na talaga ako. Totoo, kahit sino bro, kaya eh. Basta mag-aaral lang. Oo. Kaya bro eh. Sa ito ako, hindi ko talaga, wala na akong pakialam kung pumasa ako ano, kasi sinabi ko na sa kanya, ayoko na eh. Ayoko na talaga. Inaaway niya na ako. Last na, nakikiusap niya sa akin. Siguro nga, kung dalawa kami, lumuluhod na sa akin yan eh. Dahil sa akin, sige na Bing, last na, please lang, promise, last na to. Binayaran niya na sa akin na, binayaran niya na. Puta, nakapasa. Doon pa ako, hindi ako nag-aaral, doon pa ako nakapasa. Sabi ko, putang ina, nakapasa. Ayoko umalis. Sabi ko, ayoko umalis. Kasi maganda na yung trabaho ko doon eh. Bro, ang lupit pa ng kwento bro. Sabi mo Ben, nagbayad ako sa Oo. KLC. 2019 pa yun. May isa pa akong anak. Wala naman kasi sa isip ko na, parang sa isip ko ba na, hindi ako mag-aabot kasi natutulog sila lahat eh. Dito na lang ako mag-aabot. Parang ganun na yung nasa utak ko. Ininarol ko siya ng KLC, 10,000 yung tuition, di ba? 10K yung team. Isang araw lang pumasok, bro. Hindi na pumasok ulit. Putang ina. Stuck yun yung KL, ano pa yung KLC na yun, nagkakating pa ako. Hindi niya daw kaya kasi hindi niya maintindihan. Kaya nga nag-aaral ka para maintindihan mo. Nag-aaway niya ako lagi. Putang ina niya ako. Eh, siyempre ba? Pagka nakapalis ka niyan sa bahay, nandun pa yung anak ko. May anak na ako. Kaya para dun sa mga nakakanood sa atin, ngayon hindi nyo pa na-realize kung gaano kaganda yung opportunity sa Korea. Totoo. Ako nga, nahihirapan ako eh, pero tinry ko eh. Kung para sa'yo talaga yun. Correct. Ikaw bro, ang pinaka-last message mo dun sa mga sana all, yung mga nagsasana all, di ba? Sana all, ganyan yung sahod. Sana all, ganyan yung sahod, pero hindi nyo alam yung hirap. Mm. Ganun lang. Pero Hindi. ang message ko sa kanila, kung gusto nyo talaga, pagsikapan nyo. Wala naman sa sabihin nyo, gusto nyo lang sa isipan nyo, pero wala kayong ginagawang action. Lagyan nyo ng action. Correct. Kung gusto nyo talaga na pupunta Napakano ka. dito. Manood sila dun bro sa mga vlogger na nakakapag-motivate, nakakapag-inspire sa kanila. Gaya nito bro, si shoutout ko lang pala guys, sino yung maliit na bansot? Vans. Si Vans, 'di ba? Si Bansot na. Malupit. Oo. Malupit talaga yun. Puta malupit. I-shoutout natin si Vans. Yan, malupit yan, malupit. Sino pa? Yung mga pwede na lang talagang makatulong sa kanila. Royce. Si Royce the Vlogger. Vlogger. Mahusay din yan. Royce the Vlogger. Mahusay din yan. 'Di ba? Pati si ano. Hindi, yung teacher sa KLC sa Kadya, si Ma'am... Si Sir Joseph, si Sir Blaze. Oh, Sir Blaze, yan. Shoutout sa Sir Blaze. Pag-uwi ko dyan, may Sino ano pa ka. yung isa pa, yung Kami ba yun, Kami? Si Ma'am Kami. Si Yun, Ma'am madami ka Kami, matutunan Korea. yun. Ikaw para sa Mindanao ka rin nag-aral? Shoutout mo yung teacher mo para may utang na loob ka wala, naman. wala sir. Hindi sila shoutout sa akin. Para may galit ka bro, para may galit ka, para binabayaan kayo Utang na Bahala na kayo may exam dyan sa Manila na kayo. Pinabayaan nyo kami nagkahirap-hirap kami. Bahala kayo dyan. teacher ko kasi panis na tanga kahit sa exam pa, hatid ka nun. Galing. Sir Blaze, shoutout Sir Blaze. Sa Korea, ay sa airport na, nandun pa yun sa akin. Galing. Magaling